Kamusta mga kaibigan? Nandito na naman tayo para pag-usapan ng ilang mga kawili-wiling kaalaman mula sa buong mundo pati na rin sa ating bansa. Tara, simulan na natin. Imagine niyo ang isang aesthetic na eksena noong 19th century, isang kwartong balot na balot ng makapal at amoy pabango na usok, parang vape lounge lang ng mga lolo nyo. Sa bawat hit nila mula sa isang mahabang tubo, feeling nila naglalaho na parang bula ang lahat ng bigat ng mundo, ang bawat toxic na problema at pati na rin yung guilt trip nila sa buhay. Ito raw yung tinatawag nilang ulap ng kapayapaan. Wow, very zen. Pero naisip nyo ba kahit minsan kung ano ba talagang kababalaghan ang nangyayari sa loob ng katawan ng tao sa mga pa-main character moments na yon? Ano nga ba talaga ang legit na physical reality sa likod ng feeling na parang lumulutang ka sa alapaap na parang tanga? Ngayon, bubuwagin natin ang pa-mysterious effect na yan. Chichikahin natin ang history hindi gamit yung mga boring na aklat ng politika na pampatulog, kundi sa ilalim ng mikroskopyo ng physics at biology para mukha tayong matalino. Ready na ba ang mga brain cells nyo para malaman kung paano literal na nire-route ng isang simpleng halaman ang buong takbo ng mundo? G, tara na't simulan ang ating pa-deep na pagtuklas. Kadalasan, ang tinuturo sa atin ng mga tamad nating teacher ay na ang kalakala ng opyo daw ay isang basic na palitan lang ng mga produkto tsaa at seda kapalit ng isang nakaka-addict na substance, parang barter lang sa Facebook Marketplace. Pero kung susuriin natin ng may konting utak, kailangan nating i-reverse card ang ating pananaw sa buhay. Ang mga feeling privileged na Briton na ito ay hindi lang basta nagbebenta ng isang ordinaryong Shopee item sa mga daungan ng kanton. Ang totoo niyan, namimigay sila ng isang napaka-complicated na uri ng malware o nakakasirang code. Pero sa pagkakataong ito, isa itong malware na biological, parang virus na i-download mo sa sketchy na website, no? Isang low-key na lason at tahimik na winawasak ang pinaka-foundation ng isang lipunan mula sa loob, parang anay na nagpapanggap na kaibigan. Hindi ito tulad ng mga maingay na kanyon o baril na nagbibigay ng literal na sugat. Ito ay isang sandata na umaatake ng nakamute, walang trigger warning, at walang nakikitang dugong dumanak, very demure, very mindful. Paano nga ba nagawang i-colonize ng isang imperyo ang isipan ng milyon-milyong tao nang hindi man lang nag-aaksaya ng unang bala? Ito ang juicy na chismis na hindi mo mababasa sa ordinaryong textbook na bigay ng DepEd. Oh, heto ang isang pawok na hot take na mambubulabog sa pag-unawa mo sa history. Ang pagbagsak ng sikat at feeling untouchable na dinastiyang Qing noong 19th century ay hindi nag-ugat sa pagkasira ng moralidad o pagiging pabuhat ng mga tao, gaya ng laging ibinibintang ng mga boomer na opisyal ng imperyo noon. Ang unti-unting pag-collapse ng kanilang lipunan ay ang literal at direct result ng isang malawakang pag-hack sa nervous system ng isang buong bansa, parang na DDoS attack ang utak nila. Isang bonggang pambansang sakuna na nag-umpisa lang sa isang simpleng chemical na reaksyon, kaysa naman i-gaslight at sisihin ang kahinaan ng karakter ng mga tao, kailangan nating i-absorb na ang kalaban nila ay isang puwersang hindi kayang talunin ng simpleng kaya mo yan at toxic positivity lamang. Ang tunay na kontrabida ay ang mismong chemistry ng kanilang sariling mga utak na na-manipulate ng mga mapagsamantalang dayuhan para maging sunod-sunuran sa isang mapang-abusong sistema ng kalakalan. Ito literally ang pinaka-perfect na biological weapon na naimbento. Isang malawakang trahedya na nagtatago sa likod ng aesthetic na usok. Mag-time travel muna tayo pabalik sa history ng medicine para magets natin ang unang part ng ating chika, ang malaking level up sa teknolohiya. For thousands of years, ang opio ay ginagamit na bilang isang legit at mabisang gamot na pampawala ng sakit, parang sinaunang biogesic. Usually, kinakain ng ito o kaya iniinom bilang isang tsaa o kung anong liquid concoction. Kapag ang sangkap na ito ay dumaan sa ating tiyan at pumasok sa atay, ang katawan ng tao ay may sapat na time para tunawin, iproseso at i-filter out ang malaking bahagi ng pagiging toxic nito. Dahil sa sobrang bagal ng prosesong ito, ang epekto ng gamot ay pa-chill-chill lang at nagdudulot lamang ng banayad na feeling ng relaxation, walang halong pagwawala. Ang atay ay nag-iinerte bilang isang mahigpit na bouncer na pumipigil sa biglaang pag-gate crash ng matapang na kemikal sa ating internal system. Sa ganitong setup, ang opio ay isang very useful na halamang gamot at hindi isang sumisirang red flag. Pero syempre, dahil hindi tayo pwedeng magkaroon ng nice things, ang lahat ng ito ay magbabago ng tuluyan. Nagbago ang buong plot dahil sa isang nakamamatay na paimbensyon ng mga bida-bida. Ang pag-switch ng trend mula sa pag-inom patungo sa pagsunog at paglanghap ng usok sa mga daungan ng Timog China ay hindi lang basta isang pa-aesthetic na pagbabago sa kultura. Isa itong napakalalang biological na pag-shift. Nang simulan nilang ihaw ang opio sa mga feeling special na tubo, ang sangkap ay nag-evolve at naging gas.
Ang manipis na usok na ito ay may superpower na iangkas ang mga molekula ng droga ng direkta at walang traffic papasok sa mga baga ng isang tao. Ang simpleng pag-iinarte na ito sa paraan ng pag-consume mula sa paglunok na parang gamot patungo sa paglanghap na parang tambay ang naging master key para ma-unlock ang buong mapanirang potensyal ng halamang ito. Ang apoy ang nagsilbing catalyst na nag-transform sa isang inosenteng sinaunang gamot para maging isang mabilis at halimaw na agent ng addiction na hindi pa nawi-witness ng sangkatauhan ever sa buong buhay nila. Isang minor update na literal na magpapadelete sa isang buong imperyo. Bakit nga ba ang bilis ng tama ng usok na ito? Imaginin mo ang iyong mga baga bilang isang napakalawak na biological na NLEX o SLEX. Sa loob ng ating mga baga, may mga nakatambay na milyon-milyong maliliit na sako ng hangin na tinatawag nilang alveoli, in fairness sa term. Kung ilalatag mo ang lahat ng mga ito, sasakupin ito ang halos kasing laki ng isang buong tennis court, ganun siya ka-spacious. Dahil sa napakalaking surface area na ito at sa napakakapal na network ng mga capillary o maliliit na ugat na parang spaghetti wires, ang usok ng opyo na pumasok ay agad-agad na nakikiride sa daloy ng dugo. Ang pinaka-crucial na part ng prosesong ito ay ang literal na pag-bypass o pag-iwas ng droga sa checkpoint o istasyon ng inspeksyon ng atay. Parang VIP na walang pila-pila, walang filter, walang buffering, walang delay. Ang toxic na kemikal ay sumakay sa pinaka-expressway na ruta sa loob ng katawan ng tao na nagbubukas ng pinto sa isang mabilis at out of control na pagbabago sa pisikal na estado ng user nito. Ito na ang grand opening ng isang walang katapusang bangungot nila. Ang malaking bulto ng dugong ito na ngayon ay fully loaded na ng sangkap na morphine mula sa opyo ay ibinobomba ng puso ng direkta paitaas papunta sa utak, parang express delivery. Dito na papasok ang pinaka-creepy na part ng physics ng pagiging addict. Ang ating central nervous system ay may panatural na shield na tinatawag na blood-brain barrier, isang napakahigpit na security guard na nagpoprotekta sa utak laban sa mga mapanganib na lason sa dugo. Pero dahil sa specific na itsura ng istruktura ng morphine, nagagawa nitong i-hack at lampasan ang kalasag na ito nang walang kahirap-hirap, parang may VIP pass. Sa loob lamang ng 7 hanggang 10 segundo pagkatapos ng unang hit, ang droga ay nakaka-infiltrate na sa pinakasentro ng isipan ng tao. 7 segundo, mga bes. Yun lang ang time na kailangan para ang isang dayuhang kemikal ay ma-take over ang pinaka-complicated na organ sa buong universo, daig pa ang mabilisang budol. Isang napakabilis na sneak attack. Wala na talagang takas ang sinumang tangang makalanghap nito. Ngayon, mag-move on na tayo sa part 2 ng chika, ang pekeng susi at ang bonggang pagsabog ng dopamine. Paano nga ba nagagawang i-catfish ng opyo ang ating inosenteng utak? Kailangan nating i-stock ang istruktura ng molekula ng morphine, ang main character na sangkap ng opyo. Kung titingnan natin ito sa ilalim ng isang super lakas na mikroskopyo, makikita natin na isa itong literal na perfect impostor na naglalaro ng Among Us. Ang hugis nito ay halos copy-paste ng endorphin, yung natural na hormone na pinoproduce ng ating sariling katawan para mabawasan ang sakit at magbigay ng feeling ng kaligayahan at peace of mind. Dahil sa sobrang lala ng pagkakahawig na ito, hindi na-detect ng utak na ito pala ay isang dayuhang kemikal at hindi legit. Feeling ng ating sistema na ito ay sariling atin, as in na-scam talaga siya. Ang pambubudol na ito sa molecular level ang mismong dahilan kung bakit ang katawan ay hindi nag-effort magpakita ng kahit anong paglaban sa pagpasok ng mapanirang sangkap na ito. Kapag successful nang naka-infiltrate sa loob ng utak, ang morphine ay maghahanap ng mga specific na kandado na pwede niyang buksan. Ang mga kandadong ito ay ang tinatawag nating mu-opioid receptors. Para tunog scientist tayo. At dahil ang morphine ay may perfect na hugis ng susi, easy-easy lang itong kumakabit at ikinakabit ang sarili sa mga receptor na ito na parang linta. Ito na ang maituturing na pinaka-toxic at nakamamatay na connection. Sa mismong split second na mag-lock-in ang peking susing ito, nag-i-spam ito ng isang malakas at fake na signal sa buong nervous system. Isang signal na nag-uutos sa utak na nakakaranas daw ito ng matinding kaligayahan at zero pain. Kahit na sa true lang ay winawasak na nito ang natural na balanse ng katawan. Ang pag-plug ng morphine sa mga receptor na ito ang simula ng isang walang katapusang cycle ng pagiging needy, isang invisible na kadena na mahigpit na igagapos ang biktima nang hindi man lang niya namamalayan na alipin na pala siya. Ang pagdikit ng morphine sa mga receptor ay nagtitrigger ng isang malakas na chain reaction o sunod-sunod na sabog sa loob ng isipan. Ang tinatawag nating neural hit na ito ay hindi lang puro pa good vibes at saya, mayroon itong mas dark at mas malalang epekto. Literal na pinapatay o binablock nito ang buong sistema ng inhibition o yung mismong preno ng ating utak. Sa normal na setup, ang ating utak ay may mga built-in mechanism para pigilan tayo sa pagiging overdramatic sa emosyon
o sensasyon para ma-maintain ang ating kaligtasan. Pero dahil sa chemical na hacking incident na ito, nawawala ng preno ang utak at nagiging free will na lang. Ang mga selula na dapat sana ay nag-istrikto at nagkokontrol sa ating mga malalanding pagnanasa ay pansamantalang na-paralyze. Wala nang pumipigil sa baha ng mga kemikal sa utak, as in open the floodgates ang Ferson. Ito yung exact moment kung saan ang isipan ay nawawala ng manibela sa sarili nitong mga proseso na nagbibigay daan sa isang napakalaking pasabog sa loob. Dahil nga nawala na ang mga preno ng utak, isang OA na halaga ng dopamine ang pinakakawalan ng sabay-sabay at direktang binabaha ang reward center o sentro ng gantimpala ng utak. Para sa mga hindi nakakaalam, ang dopamine ang kemikal na nagpaparamdam sa atin ng feeling winner at kasiyahan. Ang dami ng dopamine na inilalabas sa moment na ito ay daan-daang beses na mas mataas kaysa sa kahit anong natural na activity na nagbibigay saya, like kumain ng masarap o pumasa sa exam. Ito eksakto ang biological na resibo sa tinatawag na mainit at magaan na ulap na inilarawan natin dun sa simula ng chika natin. Ang feeling ng sukdulang inner peace, ang pagiging fearless, at ang pagkawala ng anumang pisikal na sakit ay hindi magic ng isang fairy godmother. Ito ay isang napakalaking kemikal na sunog na artipisyal na sinindihan sa loob ng utak. Isang napakasarap na delulu moment na ang magiging kapalit pala ay ang kalayaan ng isipan ng isang tao at ng kanyang buong bansa, which is very tragic. Pero syempre, ang ating katawan ay hindi na design para tumambay sa ganoong estado forever. Pumunta na tayo sa part 3, ang physical na pagiging dependent at kung paano naging isang luxury item na lang ang free will. Mayroong isang paandar na mekanismo sa ating katawan na tinatawag nilang homeostasis. Palaging naghahanap ng paraan ng katawan ng tao para ma-maintain ang balanse at kaayusan nito. Parang ikaw na naghahanap ng work-life balance na hindi mo mahanap-hanap. Kapag walang tigil na binubomba ang utak ng OA at unnatural na dami ng dopamine at morphine, pina-flag ito ng ating sistema bilang isang seryosong banta sa buhay niya. Para protektahan ang sarili mula sa bonggang kemikal na pagbaha na ito, ang utak ay nag-uumpisang mag-adjust at mag-mutate ng sarili nitong pisikal na istruktura. Susubukan nitong ibalik ang normal na buhay, pero ang proseso ng pagbabalanse na ito ay magpoproduce lang ng isang mas malalim at mas delikadong problema para sa kawawang biktima ng opyo. Paano nga ba nagre-react ang utak sa attack na ito? Gumagawa ito ng dalawang napaka-brutal na hakbang. Una, automatic nitong dina-downgrade at binabawasan ang bilang ng mga opioid receptors. Sinasarado nito ang mga kandado para hindi na makapasok ang mga epal na sobrang kemikal. Pangalawa, at ito ang pinaka-worst, tuluyan ang ini-stop ng katawan ang paggawa ng sarili nitong natural na endorphin. Dahil nakakakuha na ito ng fake na supply mula sa labas, feeling ng utak ay pwede na siyang mag-quiet quitting at hindi na niya kailangang magtrabaho pa. Ang mismong pabrika ng natural na painkiller sa ating katawan ay tuluyan ng nag-file ng bankruptcy at nagsara. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lang basta gawa-gawa sa isip o psikolohikal, ito ay mga legit na pagbabago sa pisikal na anyo at trabaho ng mga selula sa utak. Ang isipan ay literal na nag-reprogram ng sarili nito para maging pabigat at umasa sa opyo, na ginagawang impossible para sa tao na makaramdam ng saya kung walang basbas ng droga. Ang prosesong ito ng pag-adjust ng utak ay humahantong sa tinatawag nating tolerance o yung pagmamanhid ng katawan sa gamot. Dahil nga na-lay off na ang ibang mga receptor, ang unang dami ng opyo na hinihit ng isang tao ay hindi na sapat para magbigay ng parehong pakiramdam ng high o matinding kaligayahan. Para ma-experience ulit ang parehong trip noong first time, ang biktima ay mapo-force na humithit ng mas malaking amount ng opyo. At habang dinadagdagan nila ang dami ng hinihit-hit, lalo namang nag-iinarte at ina-adjust ng utak ang sarili nito na nagre-resulta sa isang walang katapusang pagtaas ng maintenance. Ito ang exact reason kung bakit ang mga user ay hindi makontento sa iisang dosis lang para mga taong hindi makontento sa isang karelasyon. Natrap sila sa isang biological na treadmill kung saan kailangan nilang tumakbo ng mas mabilis at gumamit ng mas marami para lang manatili sa parehong pwesto ng kanilang delusyon. Ngayon, ano naman ang mangyayari kung biglang na-cut off ang supply ng opyo? Dito napapasok ang pinakamalupit na biological na karma. Kapag walang droga sa sistema, ang utak ay naiiwan, nangangawalang artificial na morphine at wala ring natural na endorphin na sarili itong ginagawa dahil nga nagsara na yung pabrika nila. Ang resulta, ang biktima ay walang kahit anong panlaban sa mga basic at ordinaryong pisikal na sakit. Ang bawat galaw, bawat joint at bawat kalamnan ay nakakaranas ng OA na kirot na tumatagos hanggang sa mga buto. Sinusundan pa ito ng sobrang pagpapawis, panginginig na parang sinaniban at matinding panic attack na feeling nila ay maglalag out na ang katawan nila sa Earth.
Sa mga ganitong moments, ang taong humihitit ng opyo ay hindi na naghahanap ng kaligayahan o pag-good vibes. Humihitit sila hindi para lumutang sa alapaap, kundi para lang makasurvive at maramdaman muli ang pagiging normal na tao. Ang opyo ay naging parang oxygen na kailangan nila para lang patuloy na huminga. Isang literal na bangungot habang gising ang nararanasan ng mga person. At dito natin mawi-witness ang pinaka-cold at pinaka-calculated na plot twist ng history na ito. Ang British East India Company, ang gahaman at higanting korporasyon na nag-import ng opyo sa China, ay gets na gets ang power ng chemical na ito kahit na hindi pa nila alam ang exact na science sa likod nito. Sinamantala nila at ginamit ang cellular na mekanismong ito bilang isang brutal na sandata ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng pag-hijack sa nervous system ng milyon-milyong Chino, matagumpay nilang ginawang mga lifetime hostage o bihag ang mga taong ito nang walang kahirap-hirap. Ang addiction ang naging insurance nila para masigurado na ang demand para sa produkto nila ay hindi kailanman bababa. Very capitalist mindset. Ang ending ay isang walang hanggang unli cash flow, mga pilak mula sa kaban ng bayan ng China na walang tigil na umaagos papunta sa mga bangko ng London. Isang negosyong literal na itinayo sa pagkawasak ng mga selula ng utak ng ibang tao. Ang yaman ng isang buong bansa ay naskam at tinakaw, gamit lang ang lason. Fast forward tayo sa conclusion, ang final verdict mula sa science. Throwback tayo sa history at sa sikat na opisyal ng dinastiyang Qing na si Lin Zexu. Siya ang inatasang mag-solve ng krisis at naglabas ng isang feeling boss na utos sa mga tao. Tanggalin ang inyong masamang bisyo sa loob ng isang taon o harapin ang parusang kamatayan. Sa paningin ng politika at toxic na moralidad noon, mukhang fair naman ito. Pero sa mata ng biology, ang utos na ito ay isang pure na kabaliwan na lumalabag sa lahat ng common sense at prinsipyo ng kalikasan. Hindi mo pwedeng utusan at i-gaslight ang mga selula na ibalik ang kanilang orihinal na anyo sa pamamagitan lang ng pananakot na papatayin mo sila. Ang boomer mindset na ang pagkagumo na isang simpleng kahinaan lang ng karakter na madaling ayusin ay isang malaking trahedya ng kawalan ng kaalaman sa science. Hindi kayang gamutin ng kahit anong batas ang isang sakit na hard-coded na sa mismong istruktura ng nervous system. Ang mapait na katotohanan na kailangang lunukin ng imperyo ng China ay ito, ang lakas ng loob, pagpapahalaga sa moralidad, at maging ang the power of love and family ay hindi sapat para muling buuin o palaguin ang mga neural receptor na winasak na ng opyo. Kapag ang pisikal na istruktura ng utak ay na-alter na, ang simpleng determinasyon at pa-motivational quotes ay nagiging isang walang silbing sandata. Ang mga biktima ay hindi mahina ang loob, sila ay literal na may sakit na pisikal. Ang pagdemand sa kanila na ihinto ang paggamit sa pamamagitan lang ng pagpipigil sa sarili ay parang pag-uutos sa isang taong putol ang binti na tumakbo ng marathon sa pamamagitan lang ng sipag at tiyaga. Ang kawalan ng brain cells para intindihin ang mekanismong medikal na ito ang eksaktong dahilan kung bakit lahat ng pulisiya ng dinastiyang Qing ay nag-flop at nabigo. Nakikipaglaban sila sa isang malalang kemikal na sunog gamit lamang ang mga walang kwentang salita ng batas. Kung titingnan natin ang big picture o ang macro perspective, ang digmaang opyo ay hindi lang isang basic na sabunutan sa pagitan ng mga kanyon, barko at espada. Ito ay isang malalang mismatch o asymmetry sa pag-intindi kung paano talaga gumagana ang isang biological na sandata habang ang mga Sino ay busy sa pagtatanggol sa kanilang mga border sa dagat at pagpapatupad ng mga pamoral na batas. Ang mga Brito naman ay tahimik na inatake ang pinakamahina at pinakamahalagang infrastructure ng kanilang kalaban, ang isipan ng kanilang mga mamamayan. Ang invisible na sandatang ito ay mas toxic at mapanira kaysa sa kahit anong bomba dahil literal nitong sinira ang mismong kakayahan ng mga tao na lumaban at mag-isip ng matino. Ang kaalamang ito, sinadya man nila o hindi, ang nagbigay sa kalaban ng isang nakakatakot na unfair advantage na nag-iba ng balanse ng kapangyarihan sa buong mundo forever. Bilang pagtatapos sa ating chika, baka nga si Reyna Victoria at ang mga lider ng Britanya noong panahong iyon ay mga clueless din at walang alam tungkol sa molekular na istruktura ng dopamine o kung paano nagwo-work ang mga opioid receptors sa utak. Pero who cares? Hindi naman iyon mahalaga. Ang malupit at toxic na sistema ng kapitalismo ng Imperyong Briton na pinapagana ng walang hanggang pagkagahaman sa pera ay matagumpay na na-pull off ang pinakamalaking manipulasyon sa neurology at biology sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Isang buong imperyo ang nategi hindi dahil sa kakulangan sa tapang, kundi dahil literal silang nahack mula sa loob. Maraming salamat sa pakikimarites at pagsama sa akin sa malalim na pagsisiyasat na ito. Ako nga pala si Kiyo ng Kawili-Wiling Kaalaman, ang inyong resident history tito. Palaging magtanong, palaging mag-usisa, at patuloy na istok ang siyensya sa likod ng ating kasaysayan. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam mga kamarites!
Huwag kalimutang i-smash ang subscribe button para sa mas marami pang juicy na kwento.